This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if biglang nawala ang 3 dalaga sa lugar nyo? Ito ang masakit na storya ni Wawa sa atin ngayong gabi. Sulat niya sa amin. Magandang araw po Ate Nex at Kuya Steve. Masakit para sa aking ibahagi ang kwento ko, pero dapat malaman to ng mga followers nyo. Baka kasi mangyari rin ito sa kanila. Ako nga pala si Joshua Clyde Ginto. Palayaw ko ay Wawa. Taga Ozames City pero nasa Malate na ngayon. Halos 6 na taon na rin kaming dito nakatira. Single parent ako. Walang taon na rin lumipas nang pumanaw ang aking asawang si Helen. May 3 kaming anak. Babae silang lahat. Si Cristel, Jade at Cara. Malalaki na rin sila kaya nakakatulong na rin kahit papaano sa akin. 19 years old si Cristel, 17 naman si Jade at 16 si Cara. Isa nga pala akong security guard sa isang bangko sa Makati. At ako ang tatay ng 3 dalagang nawawala. Hindi mo siguro may isip kung gaano kasakit ito. Pero kung isa kang magulang, maiintindihan mo ang sitwasyon ko. Inalagaan mo ang mga anak mo ng halos 2 dekada. Pero sa isang iglap, bigla na lang silang nawala. Nagsimula ang lahat noong December 1, 2024. Normal na araw ito para sa amin. Tulog kaming lahat sa araw dahil ang mga trabaho namin ay panggabi. Kasama na ang mga anak ko. Nagising kami bandang alas 5 ng hapon para maghapunan. At habang kumakain ay masaya kami nagkwakwentuhan. Lalo na si Cara. Napakaraming kwento. Mga bandang alas 6 ay sabay-sabay na kaming umalis ng bahay namin sa Malate. Tumiretso na ako sa Makati para mag-night duty. Habang ang mga anak ko naman ay nagtatrabaho sa Malate. As usual, wala namang masyadong nangyayari kapag night duty ka kaya umidlip muna ako. Pero pagsapit ng alas 12 ng gabi, kadalasan nagme-message ang mga anak ko sa akin. Pero nagtaka ako at wala akong natanggap na text mula sa kanila. Sabi ko, baka naman busy lang sila. Pero pumatak ang alas 6 ng umaga at natapos na rin ang duty ko, takang-taka ko at wala pa ring message o tawag ang mga anak ko. Dito na ako nagdesisyong sunduin sila sa Malate. Sabi ng mga katrabaho nila, huli daw nilang nakita ang mga anak ko bandang 1:00 ng umaga. Pero hindi na raw bumalik ang mga ito sa trabaho. Sabi naman ng isang tambay sa lugar na si Mang Florence, isang pedicab driver, nakita niya raw na sinundo ng isang kotse ang 3 dalaga. Nang marinig ko ito, dito na ako kinabahan. Pinacheck ko kagad ang CCTV sa barangay. At dito na namin nakita na totoo nga ang sinabi ni Mang Florence. Kitang-kita sa CCTV footage no sumakay ang 3 anak ko sa isang puting kotse na may plakang NBS 3667. Hindi makita sa footage kung ano ang itsura ng driver. Bumalik ako sa mga katrabaho ng mga anak ko at sinabi nila sa akin na hindi raw nila kilala ang lalaki sa video maski na ang kotse nito. Dito na akong nagpasya na tumawag kagad ng pulis. Pagdating ng pulis, inaasahan ko sanang magkakaroon ng hot pursuit sa kotseng ito. Pero masyado ata akong tiwala sa kapulisan natin. Wala naman silang nakita o nahanap.
Kailangan pa raw nilang i-check ang plakat sa LTO at babalikan na lang daw nila ako. Takting buhay naman to oh. Totoo talagang sinasabi nila na kamote ang mga kapulisan. May pa 5-minute response time pa kayong nalalaman. Nandito nga kayo pero wala namang aksyon. Hindi na ako natulog nung araw na yon at nagpatulong sa mga kapitbahay at kaibigan ko para hanapin ang mga anak ko. Pinuntahan namin ang mga kadalasan nilang tinatambayan pati na rin ang paborito nilang fast food. Ginawa namin ito ng halos 1 linggo. Pabalik-balik din ako sa presinto para i-check kung may update ang mga pulis. Pero lagi nilang sinasabi sa akin na peke raw ang plakang ginamit at under investigation pa ito. Sinubukan ko ring humingi ng tulong sa social media at pinost ang mga pictures ng mga anak ko. Pero lahat ng ito ay nauwi sa wala. Wala kaming nakuha na kahit na anong balita tungkol sa mga anak ko. Kahit anong gawin ko, mukhang wala na talagang pag-asa. Kaya gabi-gabi ay nasa Quiapo Church din ako, nagdarasal. Malakas ang paniniwala ko na walang imposible sa Diyos. Kahit gaano kahirap, kayang-kaya niyang gawa ng paraan. Sabi naman ni Paring Jose sa akin, posible daw na baka gawa ito ng gayuma. Ginayuma ng driver ang mga anak ko, kaya sumama sila. Kung hindi naman daw gayuma, baka tiniktikan daw ito ng aswang. Natawa ko. Sabi ko kay Mang Jose, hindi ako naniniwala sa ganyang bagay. Pero naisip-isip ko rin, wala naman sigurong masama kung lumapit kami sa albularyo. Kaya sinamahan ako nito kay Mang Kulas, ang albularyo sa lugar namin. Nag-orasyon ito. At nang matapos siya, sabi niya, isang matangkad na maitim na nilalang daw ang may hawak sa mga anak ko. Tinanong namin kung tao ba ito, kapre o aswang. Pero ang sagot niya, hindi raw niya alam. Pero ito raw ang nakita niya. Hindi ko tuloy alam kung maniniwala ba ako o hindi. Napakasakit talaga nito para sa akin. Sobra-sobra na ang pag-alala ko para sa kanila. Buhay pa kaya sila? Nahihirapan kaya sila ngayon? Sa dinami-rami ng pwedeng mangyaring krimen sa bansa, ano kayang pwedeng mangyari sa mga anak ko? Naisip ko rin na wala na talagang pwedeng maitulong pa ang mga pulis. Lalo na't nasa Pilipinas tayo. Talamak ang krimen sa atin, pero hindi maaasahan ang mga pulis. Alam niyo ba na every 15 minutes ay may nawawalang isang Pilipino sa bansa? Oo, ganun kalala sa atin. At ang 3 dalaga ko ay magiging parte na lang ng statistics na ito. Pero hindi ako papayag na ganun-ganun na lang. Naalala ko bigla si Manang Rosario, isang seaman ng asawa niya. Halos 10 taon na itong nawawala. Pero nilapitan niya ang isang vigilante na magaling mag-imbestiga. Ang kamay ng Diyos. Ito ang tawag sa kanya. Lumapit dito si Manang Rosario at natulungan siya nito. At sa 3 araw lang na imbestigasyon, na-rescue kagad ng kamay ng Diyos ang asawa niya. Kinidnap pala ito ng Abu Sayyaf. Dahil dito, hindi ako nawalan ng pag-asa. Baka ito ang tanging sagot sa dasal ko. Kailangan kong lapitan din ang kamay ng Diyos na ito. Pinuntahan ko si Manang Rosario at kunento ang kalagayan ko. Tinuruan naman ako nito kung papaano kontakin ang kamay ng Diyos. At pagkatapos nito, dumiretso kagad ako sa Manila North Cemetery. Napakaraming puntod dito, pero ang sabi ni Manong Rosario, hanapin ko raw ang estatwa ng isang anghel dahil ito raw ang puntod ng anak ng kamay ng Diyos. Matapos ang ilang minutong paghahanap, nakita ko na rin ito. Maraming nakatirik na kandila at sa kamay ng statwang anghel ay may mga papel na nakalagay. Nagtirik ako ng kandila sa puntod at nagdasal. Matapos nito, gaya ng bili ni Manang Rosario, isinulat ko ang kahilingan ko sa isang papel at ilagay ito sa kamay ng anghel. Inilagay ko rin ang contact number ko. Pero bago ko ilagay ang aking papel, naisip ko, maraming papel na ang nakapatong sa kamay. Alam kong maraming nangangailangan ng tulong, pero mas importante ang mga anak ko. Kaya ang ginawa ko, sinunog ko ang mga papel na ito. Patawarin sana ako ng mga taong ito.
At saka ko pinatong ang sinulatan kong papel at agad akong umalis. Tiyak ako, kukontakin kagad ako ng kamay ng Diyos dahil ako lang ang nag-iisang may kahilingan. Kinabukasan, nagising ako at biglang may sumipa sa pintuan ng bahay. Nagulat ako. Bakit may pumasok sa bahay? Pagkabukas ko ng pinto, may isang matangkad na lalaki na nakaitim at naka-motorcycle helmet. Ano ba ito? Riding in tandem? Agad itong tumakbo sa akin at biglang bumunot ng baril. Kala ko babarilin ako, pero sinapak lang ako ng baril niya. Halos mawalan ako ng malay sa lakas ng tama sa akin. Sinundan pa nito ng suntok at sipa. Nang matapos siya, sabi nito sa akin, Ikaw ba ang walang hiyang si Wawa? Opo, bakit niyo po ako binugbog? Ano ang nagawa ko? Hindi mo alam? Kala mo, hindi nakikita ng Diyos ang ginawa mo kagabi. May CCTV ako sa puntod ng anak ko, gago. Ay, sorry po. Ginawa ko lang naman iyon dahil kailangan ko ng tulong niyo, kamay ng Diyos. Tingin mo, yung mga ibang sumulat sa akin, di nila kailangan ng tulong ko? dito ko naniyakap ang paa ng kamay ng Diyos at nagmakaawa. Tila naawa naman siya sa akin. Buti na lang. Kala ko kasi tatapusin na ako nito. At dito ko na ikunento sa kanya ang nangyari sa mga anak ko. Matapos akong magkwento, sabi nito sa akin, Sige, tutulungan kita, Manong Wawa. Pero tandaan mo, dahil may atraso ka sa akin, minsan papatawagin kita para tulungan ako. Opo, kahit maging asisan niyo po ko, walang problema. Pasensya na po uli sa nagawa ko. Sana po mahanap niyo ng buhay ang aking mga anak. Di ko alam ang gagawin ko kung mawawala sila sa buhay ko. Umalis na ito at sumakay sa motor niya. Dumiretso naman ako sa health center para magpakonsulta sa mga natamo kong sugat at pasa dahil sa pambubugbog. Makalipas ang ilang araw, wala akong nakuhang text o tawag sa kamay ng Diyos. Tiwala naman ako sa kanya, pero naisip ko, hindi kaya nabwisit siya sa ginawa ko at sinadyang hindi na ako tulungan? Napraning na ako kakaisip. Matapos ang isang linggo, sa wakas, nasilayan ko ang motor ng kamay ng Diyos at papunta siya sa bahay. Pagkababa nito sa motor niya, agad naman ako nitong sinampal. Ikaw, Manong Wawa, di ko alam kung pinanganak ka talagang sinungaling. Ano na naman po yun? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nasa bar pala nagtatrabaho ang mga anak mo. Mga GRO pala sila. At kung di ka naman gago, ang dalawa sa kanila ay minor na edad pa. Mahirap po itong desisyon sa akin. Pero wala po akong choice, kamay ng Diyos. Hindi kaya ng sahod ko buhayin silang tatlo. GRO lang naman sila eh. Hindi naman sila worker. Kahit na, pag nasa loob ng bar, hindi mo alam kung anong nangyayari. O siya, eto, may nakuha akong impormasyon sa suspect. At dito na sinalaysay ng kamay ng Diyos ang kanyang investigasyon. Na-enhance daw ang image ng CCTV at nakuha ang mukha ng lalaki. Pinakita niya ito sa mga katrabaho ng mga anak ko sa bar sa Malate. At sabi nila, suki daw ng bar ang taong yun. Ang pangalan daw ay Ryan Basaya. Ang bahay daw nito ay nasa Bulacan. Tiniktikan niya ito pero hindi na raw ito umuwi doon. Kaya sa Navotas Fishport niya ito pinag-aralan. May pwesto raw kasi ito sa palengke. Bihira rin daw ito pumunta doon pero sa kanyang pagmamasid, tuwing Lunes daw ito nasa palengke at nagtitinda. Kaya sa susunod na Lunes, samahan ko raw siya at sabay naming susundan si Ryan. Baka sakaling makita namin ang pinagtataguan nito sa mga anak ko. Siyempre, pumayag naman ako. Sa sumunod na Lunes, alas 12 daw kami ng tanghali magkikita ng kamay ng Diyos, pero hindi ko ito sinunod. Hindi na ako makapag-antay ng ganun katagal. Kailangan kong makita kagad ang aking mga anak. Kayang-kaya ko naman ng Ryan na ito. Mag-isa lang siya, kaya ang ginawa ko, dinala ko ang aking revolver at alas 5 pa lang ng umaga, nag-abang na ako sa Navotas Fishport. Nagtanong na rin ako kung saan ang pwesto ng isdaan ni Ryan. Tinuro naman ito sa akin ng mga tao sa palengke, ilang oras din akong nag-antay. Pero hindi siya dumating.
Nagtanong uli ako sa mga tindera ng palengke. Baka alam nila kung nasa ng bahay nito. Tinuro naman nila ako sa Arnai Street. Doon daw nangungupahan ng isang apartment si Ryan. Dumiretso ako kagad sa apartment na ito. At pagkabukas ko ng pinto ng apartment, bumulagtas sa akin ang katawan ni Ryan. May 3 tama ito ng bala sa tiyan. Naghihingalo at mukhang mamamatay na. Nagtaka ako. Sino kaya ang bumaril? Ang kamay ng Diyos? Hindi siya pwedeng mamatay. Kailangan kong malaman kung nasaan ang mga anak ko. Tinanong ko siya ng ilang beses kung nasa niya tinago ang mga anak ko, pero parang hindi na ako maintindihan nito. Mabilis na umikot ang mata ko sa bahay ni Ryan. At sa isang basurahan sa dulo, ay nakita kong punong-puno ito ng mga gamit na condoms. At sa sobrang galit ko, binunot ko ang revolver ko at inubos ang bala sa ulo nito. Nang matapos ito, dito ko na na-realize, bakit ko ba tinuluyan ng suspect? Kung patay na ito, mas lalong magiging hopeless ang kaso ko. Hindi ko na talaga makikita ang mga anak ko. Dapat pala idinala ko ito sa ospital. Ang tanga ko talaga. Pinagpupukpok ko ang ulo ko gamit ang revolver. Maya-maya pa, dumating ang kamay ng Diyos sa apartment. Sabi nito sa akin, Kulang pa yung pagpupukpok mo sa sarili mo. Kung ako sa'yo, dapat ay barilin mo na lang ang sarili mo sa katangahan mo. May usapan tayo, diba? Dapat inantay mo ako. Kaya ko pa sanang gamutin ang Ryan na ito at i-torture siya. Magaling pa naman ako mag-torture at tiyak makukuha ko ang sagot na gusto ko mula sa kanya. Pero sinayang mo lang ang lahat. hindi ako sumagot sa kamay ng Diyos. Tama siya. Umiyak lang ako at lumuhod. Nag-ikot-ikot naman ang kamay ng Diyos sa apartment para mag-imbestiga. Matapos ang ilang sandali, nahimasmasan na ako. Sabi ng kamay ng Diyos sa akin, May mga gamit ng mga anak mo rito. Tsaka kung si Ryan nga ang kumuha sa mga anak mo. Ang tanong, sino nga ba ang bumaril kay Ryan? At nasa na ang mga anak mo ngayon? Mukhang wala na akong may tutulong pa sa iyo, Manong Wawa. Si Ryan sana ang uli nating pag-asa. Pero sinayang mo ang natatanging tsansa natin. agad na umalis ang kamay ng Diyos. Maya-maya pa, umalis na rin ako. Tiyak akong darating ang pulis dahil sa putok ng baril. At may bangkay pa sa apartment na iyon. Pagka-uwi ko sa bahay, lugmok na lugmok ako. Bumili ako ng 4 kantos at naglasing. Ilang gabi ko rin itong ginawa. Tinanggap ko na lang na baka patay na nga ang aking mga anak at hindi na sila uuwi kailanman. Wala nang silbi pa ang buhay ko. Kahit na ang kamay ng Diyos ay hindi ako matutulungan. At noong January 3, 2025, dito na ako nagdesisyon na tapusin ang buhay ko. Naisip kong sasamahan ko na lang sila sa kamatayan. Kaya kinuha ko ang revolver ko at sinubo ito. Pinikit ko ang aking mata at kinalabit ang gatilyo. Matapos ang 1 linggo, nagising ako. Ang akala ko ay nasa langit na ako. Napakaliwanag at panay puti ang nakikita ko. At sa pinakaaasam-asam ko na pagkakataon, nakita ko na ang aking 3 dalagang anak. Sa wakas, magkakasama-sama na kami. Pero biglang may bumungad sa harap ko na isang nurse at isang doktor. Na-realize ko, nasa ospital pala ako at buhay pa ako. Pero bakit nandito ang mga anak ko? Gusto ko silang yakapin pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Sabi sa akin ng nurse, nabuhay raw ako mula sa tinamo kong injuries pero naparalisa naman ako. Tinanong ko kagad si Cristel kung bakit sila nandito. Sagot nito sa akin, Tatay naman, parang ayaw mo kaming nandito. Kala ko hinahanap mo kami. Oo naman, ginawa ko ang lahat para lang makita kayo. Pero paano kayo nakapunta dito? Mahabang kwento, Tay. Ang mahalaga ay nandito na kami at nagising ka na mula sa pagkakakoma mo. Kain na muna tayo, Tay. Tiyak ako, gutom na gutom ka na siguro. Tinigilan ko muna ang mga tanong ko at kumain muna kami.
Nagpasalamat ako sa Diyos at binuhay pa ako nito para makita ang mga anak ko. Sobrang saya naming apat. Pero natigilan kaming lahat nang biglang dumating ang vigilante sa aking ward. Tinanggal nito ang helmet niya at sabi nito sa akin, Mabuti at nabuhay ka pa, Manong Wawa. Tamang pagbaril sa sarili mo, hindi mo pa nagawa ng tama. Buti na lang. Tama po kayo, kamay ng Diyos. Buti nga lang ganun ang nangyari. Ikaw ba ang nagbalik sa mga anak ko sa akin? Malamang, ako nga. Sino pa nga ba ang tutulong sa iyo kundi ako lang at ang Diyos nating may kapal? Pero paano nyo sila nakita? dito na ikunento ng kamay ng Diyos ang ginawa niya. Bumalik pa pala siya sa apartment ni Ryan at patuloy na nag-imbestiga. Nakita raw ng kamay ng Diyos ang laptop ni Ryan. Dito na nalaman ng vigilante na hindi lang pala nag-iisa ang suspect. May partner daw itong si Ryan. Ang pangalan daw ng pangalawang suspect ay Ernesto, isang kargador sa Fishport. Matagal na raw nilang ginagawa ang pangingidnap ng mga minor at ginagawang sex slaves ang mga ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang gusto ni Ryan ay solohin ng 3 babae. Pero hindi niya inaasahan na palaban ng mga anak ko. Matapos ang ilang linggo mula nang sila ay makidnap, nung gabing bago kami pumunta sa apartment ni Ryan, nakatakas na pala ang mga anak ko. Nakuha nila ang baril ni Ryan at pinagbabaril ito. Pero hindi nila alam na may partner itong si Ryan. At sakto, nung gabing yun, papunta si Ernesto para kumprontahin si Ryan tungkol sa pagsusolo nito sa 3 babae. Kaya sakto, pagkalabas ng apartment, nakita ni Ernesto ang mga dalaga at inagaw ang baril. Sa pangalawang pagkakataon, nakidnap muli ang mga anak ko at dinala sa bahay nito sa Valenzuela. Minanman na naman ito ng kamay ng Diyos at nakatsyempo ito, kaya nilooban ang bahay ni Ernesto. Dito na niya na-rescue ang mga anak ko. Sabi nito, wag daw ako mag-alala tungkol kay Ernesto. Ipaghihiganti na raw niya ako. Pinahirapan niya daw ang hayop na ito. Tinorture bago pinatay. Inabot niya sa akin ang cellphone niya at laman nito ang isang balita. May natagpo ang isang trabahador sa Malabon Fishport kasama ng mga paninda nitong isda. Tadtad daw ito ng saksak at wakwak ang tiyan. Labas ang bitukan nito. Nagpasalamat naman ako sa kamay ng Diyos sa ginawa niya para sa akin at sa pamilya ko. Maraming salamat po, kamay ng Diyos, sa tulong mo. Isa kang patunay na di natutulog ang Diyos. Huwag kang mag-thank you. Tandaan mo, may atraso ka sa akin. At tatawagan kita one day para tulungan ako sa ibang bagay. Anytime po. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. O siya, dito na ako. And please lang, Manong Wawa, huwag mo na silang pabalikin pa sa bar. Ito ang pera, pang-college nila. Nanlaki ang mga mata ko. Nag-iwan ito ng 1,000,000 piso sa isang bag. Nagulat rin ang mga anak ko. Gusto ko sanang magpasalamat muli, pero mabilis itong umalis. Sa lahat ng kalunos-lunos na nangyari at pinagdaanan naming mag-aama, sobra-sobra ang binigay na tulong sa akin ng kamay ng Diyos. Buti na lang, hindi ako tuluyang nilamon ng katangahan ko. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.